the Maguindanao Massacre was po si SPO4 Adam Padi Maliga, PNP Arm retired. Ako sa nadawit sa krimen na Itaw Massacre. Na yung walong tao na namatay na kung talagang totoo na lahat ng 88 tao na nadawit doon sa kaso ay kung magbaril lahat yon, sa palagay ko parang mapulverize yung mga tao na yun. Yung talagang totoo na 80 ang patay doon sa Quedato Itaw. Lumalabas na bala doon ay 30 rounds. Yung 27,400 na bala, tatama doon sa 8 mga tao. So sigurado po na mapulverize yun eh. Mawatak-watak yung mga katawan kung tutusin. Pero sa narinig ko na balita ay parang buo pa rin yung mga katawan nila. Napakabait na tao. Wala siyang masamang hangarin sa kapwa. Nagtatrabaho siya dyan sa munisipyo. Permanent. Nasa Mecca siya nung nangyari ang massacre. Kararating lang niya nung siya ay hinuli. Dahil papalapit na naman ang 3rd anniversary ng Maguindanao Massacre, may mga panibagong problema na naman nakakaharapin ng aming pamilya. Hindi man ito sa Maguindanao Massacre, pero ito ay kasali pa rin sa mga paratang na ipinupudol sa aming pamilya. Tulad na lang nitong Itaw Massacre na 88 persons yung involved. Kasali na dyan yung 14 years old kong kapatid na nung time na yun ay first year high school sa Davao City. And ang nakakasama lang ng loob, pati yung mga bata na dapat na nag-aaral ngayon ay nagtatago na rin dahil sa mga problema na binibigay sa aming pamilya. Hindi naman dapat na idamay pati yung mga Maguindanao Massacre. Sana lang yung mga taong inaakasahan nilang gumawa ng krimen na yon, sana naman dumating sa time na maisip nila na hindi lahat ng tao na isinulat nila, idinawit nila yung mga pangalan, gumawa mismo ng karumal-dumal na pangyayari. Ang iba doon, merong naging suspect dyan na disabled na nga. Ang iba naman dyan, nag-pilgrim kasi nung time na nangyari yon, nasa pilgrimage yung ibang mga kapamilya namin, mga kaanak, na gumagawa ng
isang pillar ng Islam. Na Maguindanao Massacre, meron na naman kaming nababalitaan na regarding Chainsaw Massacre involving all municipal mayors, female municipal mayors. And hindi naman kapanipaniwala na pati mga babae kayang gumawa ng karumagdumal na krimen tulad ng Chainsaw Massacre na yan at iba pang mga kaso na ipinupugod naman sa aming mga pamilya. Hindi lang Chainsaw Massacre, may arson and iba't ibang problema, iba't ibang kaso na binibintang sa pamilya namin. Mahirap naman paniwalaan na isang babae kayang pumatay gamit ang chainsaw. 23 years na pong simula nung nangyari yung Maguindanao Massacre. At 3 years na rin pong makakulong ang aking asawa. Na hindi naman po siya kasali sa nangyari at inosente po siya. Actually po, off-duty po ng asawa ko nung araw na yun. At from Magelco po, umuwi po siya ng bahay. Nasali lang po ang pangalan niya doon sa mga kinasuhan dahil po sa kinuhang listahan po ng CIDG. Ang asawa ko po ay isang pulis na nadamay po sa kaso ng Maguindanao Massacre at ngayon po ay nakakulong sa Ikutan, Taguig. Nasa unit po siya ng 1507. Kasi po, kumuha po ng kopya ang CIDG, yung rooster po. Kaya nasali po doon ang pangalan niya sa listahan. So, nasali po yung pangalan niya doon. Kaya hindi po siya actually wanted kasi po, pusa po siyang nag-duty sa Manila. And then, before siya nakulong, naka-duty pa sila ng Krami. Yung rooster po na yun ay kinuha po ng CIDG sa team leader nila. Kaya po nasali po ang pangalan niya. Sinali po doon ang pangalan niya kasi po sa 1507 talaga siya duty. Pero nung araw na yun, wala po siyang duty. Nasa off duty po siya. Ang assignment po niya is nasa Magelco po sa unit po ng 1507. Sa 1st District ng Maguindanao, sa Dato Ulin Silsuat, Maguindanao. And then yung pinangyarihan po ng crime is nasa 2nd District po sa Sheriff Agua. 70 kilometers away from Magelco, Dato Ulin Silsuat. Kaya po malayo pong madadawit siya doon kasi nga po doon po siya sa Magelco ng araw na yun. And then umuwi po ng bahay para sa kanyang off. Mahal na Presidente, nananawagan po ako na sana po ay matulungan yung mga inosenteng nadawit sa kasong ito. Yung mga pulis at lahat po ng wala talagang kinalaman. Nananawagan rin po ako sa Chief PNP na sana po tulungan din po yung mga pulis na nadawit sa krimen na yan na wala naman po talagang kinalaman. Patuloy ka nung nanaruba, balita doon sa nangyayari. Tutusin.